Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kabatid, magandang umaga po sa inyong lahat. No? Tuwing ikatlong linggo po ng Enero ay pinagdiriwang natin bilang mga Pilipinong Katoliko ang kapistahan ng Santo Niño. Ito ay merong pahimpot ng Santo Papa sapagkat pinapakita dito ating malalim na debosyon sa banal na sanggol. Pero maganda po na ating unang tignan kapag ating naririnig ang salitang sanggol, child. Ano ba yung ating naiisip? Siguro minsan iniisip natin kapag bata, kapag sanggol ay hindi pa kompleto. At sa mga Hudyo, sila ay hindi binibilang sa mga census sapagkat ang tingin ng mga Hudyo ay hindi pa ganap yung kanilang katalinuhan, yung kanilang maturity. Kapag sinasabi nating bata, minsan sinasabi natin ay saling pusa. Hindi sila talagang kasali. Bakit? Kasi parang hindi pa ganoon kaya nilang ibigay ang lahat-lahat ng bagay. At medyo sinasabi natin ay pabago-bago yung emosyon ng mga bata. Pero kapansin-pansin mga kabatid na sa ating ebanghelyo, pinalapit ni Jesus ang bata. At hindi lamang pinatungan ng kamay ni Jesus yung mga bata. Kung hindi ang sabi ni Jesus ay, tandaan ninyo ito, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Yung halimbawa ng bata. Siguro merong mga katangian ang bata na nakita ni Jesus na makita natin muli. Hindi ibig sabihin niyaan tayo ay isip bata. No? Kapag sinasabi nating isip bata, it is being childish. Pero kapag sinasabi nating childlike, ay pagkakaroon ng puso na tulad ng sa bata. Hayaan niyo pong imbit ko kayong pagnilaya natin yung salitang child. Sapagkat yung salitang child, roong 5 letra. At yung 5 letrang yun, pinapakita sa atin ano ba yung katangian ng bata na napansin ni Jesus na kailangan ating tularan. First is letter C. Yung mga bata, they are symbols of calmness, yung kapayapaan. Sapagkat ang sabi nga natin, kapag titignan mo yung bata, parang merong peace yung kanilang mukha. Pero kapag tayo ay tumatanda na, dahil marami tayong mga iniisip at intindihin sa buhay, para bagang hirap na hirap tayo makaranas ng kapayapaan. Pero yung mga bata, napakasarap matulog, napakahimbing matulog. Pero habang tayo ay tumatanda, umiikli na yung ating tulog. Bakit? Kasi marami tayong mga iniisip kahit gabi. At madalas kapag tayo ay tumatanda, 2 bagay ang laging naglalaro sa ating isipan. Kaya nawawalan tayo ng kapayapaan. Ano yun? Una, yung nakaraan. No? Kaya nga may mga pakakataon, maaaring ang isang bagay napakatagal na nangyari. Pero habang tayo ay tumatanda, ang lahat ng yaan ay alaala pa rin natin. Ang lahat ng yaan, binubuhay pa rin natin sa ating isipan. Pero pangalawa, madalas ang ating laging naalaala o iniisip ay yung panghinaharap, yung future. Kaya nga kapag tayo ay tanda, marami tayong mga anxieties sa buhay. Paano kapag ako ay iwanan? Paano kapag ako ay magkasakit? Paano kapag mawala yung aking kayamanan? Marami tayong mga paano sa ating buhay. Pero ang mga bata, they focus on the present moment. Kung sino yung kanilang kasama, kung ano yung kanilang ginagawa, yun ang nagbibigay kanila ng kapayapaan. Kung yan po yung ating unang tignan, maging bata muli tayo ating puso. Ibig sabihin, magkaroon tayo muli sana ng kapayapaan. Sabi nga natin, yung nakaraan, di na natin kayang baguhin yun. Yung panghinaharap, wala namang kasiguraduhan na yaan ay talagang magaganap. Pero tutukan natin yung ngayon, kung saan tayo nandoon, at doon nating ibigay yung ating buong atensyon.
magkakaroon tayo ng kapayapaan. May isa ko nabasa station nung isang araw, ang sabi doon, don't let people pull you into their storm. Pull them into your peace. Kasi may mga baka hinahayaan nating hatakin tayo ng ating kapwa sa mga bagyo ng kanilang buhay. Sana tayo ang mag-akay sa kanila para maranasan nila yung kapayapaan sa ating kalooban. Pero ang tanong, ano ba talaga ang nasa ating kalooban? Bagyo ba o kapayapaan? First letter in the word child is C, symbol of calmness. Pangalawa is letter H. Yung mga bata, they are symbols of humility. Yung kababaang loob. Kaya nga, laging sinasabi ni Jesus na kailangan tayo ay magpakumbaba katulad ng mga bata. Kasi yung mga bata, they don't need to impress anyone. Yung mga bata, they can do whatever they want. They could wear whatever they want. Bakit? Kasi ang kanilang iniisip ay hindi yung tingin ng iba. Pero kapag tayo ay tumatanda, we become self-conscious. Kapag tayo ay tumatanda, we become competitive. Kapag tayo ay tumatanda, we become more independent. Pero yung mga bata, alam nila that they are weak. Sila ay mahina. Kaya sila ay hindi nagdadalawang isip na humingi ng tulong sa mga nakatatanda. Alam po niya, mayroong magandang sinabi sa Saint Padre Pio. Ang sabi niya, you must always humble yourself lovingly before God and man. For God speaks only to those who are truly humble and enriches them with His gifts. Totoo naman talaga yun, sapagkat mahirap magsalita sa taong mayabang at hirap ding tumanggap taong mayabang. Pero yung mga bata, kanilang kayang pakinggan ang sinasabi ng mga matatanda. At yung mga bata, kaya nilang tumanggap ng tulong. Bakit? Kasi sila ay merong kababaang loob. Kung yan po yung pangalawang ating tignan. Habang tayo ba ay tumatanda, pakiramdam ba natin ay alam natin ang lahat? Pakiramdam ba natin ay kaya nating gawin ang lahat nang walang tulong ng ating kapwa? Pangalawang letter in the word child is H, symbol of humility. Pangatlo po, letter I. Yung mga bata, they are very idealistic. No? Very idealistic yung mga bata. Kaya kapag tatanungin mo yung mga bata tungkol sa kanilang mga pangarap o ambisyon sa buhay, talagang very idealistic yan. Maaaring sabihin nila, gusto nilang maging presidente ng Pilipinas. Gusto nilang maging sikat sa buong mundo. Idealistic yung mga bata. At habang sinasabi nila yung mga bagay na iyon, kumikinang yung kanilang mga mata. Pero habang tayo ay tumatanda, parang nawawala sa atin yung idealismo. No, bakit? Siguro dahil marami tayong maranasan sa ating buhay. At iniisip natin, baliwala na yung idealismo. Kaya nawawala sa atin yung pag-asa. No, nawawala sa atin yung gana. Nawawala rin sa atin yung buhay. Pero yung mga bata, punong-puno yan ng energy. Punong-puno yan ng idealism. Punong-puno yan ng creativity. Tingin ko ito po yung pangatlong ating tignan. No, may mga pakakataon ba na sa ating buhay, parang tayo ay nawalan ng drive sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Parang nawawala na tayo ng life, ng motivation. Parang nawawala na tayo ng tinatawag nating idealismo. Kaya nga may mga pakakataon kapag tayo ay tumatanda, we become cynical. Parang ang lahat ay pangit. Parang ang lahat ay palpak. Parang ang lahat ay hindi na magbabago. May isa ko nabasang quotation, ang sabi doon, idealism is the essence of hope. It gives us the courage to believe that a better world is possible. Kasi minsan, kapag tayo ay tumatanda, yan ang nawala sa atin, yung pag-asa. Parang iniisip natin, wala nang mangyayari habang panahon ng ganyan ang ating paligid. Pero yung mga bata, letter I, they are very idealistic.
Kasi punong-puno sila ng buhay, gana, pag-asa. Yan po yung pangatlong ating tignan. Ibalik sana natin sa ating buhay yung pag-asa. No? Ibalik sana natin sa ating buhay yung gana at yung idealismo. Pang-apat sa letrang child is letter L. Yung mga bata, they are symbols of learning. Sila ay handa at bukas na matuto. Sabi nga nung nabasa kong libro, children are like wet cements. Whatever falls on them, make an impression. Para daw ya ang mga basang semento, ang mga bata, anuman ang mahulog kanila, nagmamarka. Kaya nga ang sinasabi natin, napakahalagang babantayan natin yung ating salita, yung ating kilos sa harapan ng mga bata. Kasi yun ang kanilang gagayahin, no? Yun ang kanilang tutularan. Sabi nga po ng mga psychologists, parang esponghe ang mga bata. They are like sponge. Kung ano yung kanilang narinig at nakita sa matatanda, yun ang kanilang natututunan at yun ang kanilang ginagaya. Pang-apat is symbol of learning. Laging bukas ang bata na matuto at napakadali nilang gayahin ang napakaraming bagay. Pero tingin ko, yan din na nagiging problema natin habang tayo ay tumatanda. We become men and women of routine. Kung ano yung ating kasanayan, yun na ang ating ginagawa. Ayaw nating babaguhin ang mga bagay. Kaya nga may mga pakakataon, kapag ang isang bagay ay naiba, kapag ang isang bagay ay nabago, dun tayo nagre-react. Bakit? Sinasabi natin, noon pa man ginagawa na yaan, bakit kailangan baguhin pa? Pero yung mga bata, they are always open to learn new things. Laging bukas ang kanilang puso at isipan na matuto at lumago. Yan po yung pang-apat na ating tignan. Meron ba tayong spirit of learning? Are we still teachable? O may mga pakakataon, tanggap na natin yung ating sarili, pero naging sarado na rin yung ating isipan. Pero panghuli po, panglima is letter D. Yung mga bata, they are always symbols of delight, no? Yung kagalakan. Kasi saan mo man dalhin ang bata, sa trabaho mo man, dalhin mo man yaan sa eskwelahan, kapag dumating ang bata, ang lahat natutuwa, iiba yung aura ng paligid. Bakit? Kasi yung bata, palaging simbolo niya yung delight, yung kagalakan. Kapag ngumiti yung bata, mahahawa ka ng kanilang ngiti. Pero yan po yung ating tignan. Yung mga bata, wala pang ang ginagawa, sila ay masaya na. Bakit? Kasi ramdam nila na sila ay minamahal at tinatanggap ng mga magulang. Pero ang problema natin ay habang tumatanda yung mga bata, we teach them to become more competitive. We teach them to prove that they are worthy of our love. Kaya nga may mga pakakataon, yung isang tao, kailangan pang patunayan na siya ay magaling. Kailangan pang patunayan na siya ay karapat-dapat sa pag-ibig ng kanyang magulang bago siya makaramdam ng kagalakan. Pero yung bata, panglima, kapag siya'y isinilang, ang lahat masaya. Wala pang ang ginagawa, masaya na. Pero kapag tayo ay tumatanda, pakiramdam natin, kailangan nating patunayan muna ang isang bagay para tayo tanggapin at mahalin ng ating kapwa. Po yung panglimang ating tignan, symbol of delight. Laging masaya ang bata sapagkat yung bata, pakiramdam niya, wala siyang kayang patunayan sa iba. Tayo ba ay tumatanda, may mga pakakataon ba that we compare and compete with other people simply to prove we are better than them, simply to prove that we are worthy of love. Pero mga kabatid, ngayong kapistahan po ng Santo Niño, balikan natin ang salitang child. Sapagkat sa bata, maraming katangian ang nakita ni Jesus, pwede nating tularan. First is C, symbol of calmness. Ano ba ang nakapagpapawala sa iyo ng kapayapaan?
Second is H, humility. May mga pakakataon ba na tayo ay nagmamaas, kaya tayo ay hirap makinig at tumanggap ng tulong sa ating kapwa. Letter I, symbol of idealism. Nawala na ba sa atin yung gana, pag-asa sa ating buhay? Pang-apat, yung mga bata, they are symbols of learning. Bukas pa rin ba tayo na matuto sa maraming mga bagay para hindi huminto yung ating paglago bilang mga tao? At panghuli, letter D, tayo ba ay symbols of the light? Kapag tayo ba ay nagpupunta sa isang lugar, ganda ba o kalungkutan ang ating idinudulot sa iba?